Nakangiti pa si Shaina at nagsimulang lumakad sa karamihan papunta sa kinaroroonan ng mga to. Medyo uneasy siya habang naglalakad dahil naramdamang maraming matang nakatingin. Medyo tinungo niya ang ulo sa baba dahil nahihiya siya sa mga to. Maya-maya biglang nagingay sa paligid, sabay ng palakpakan, kaya binilisan niya ang lakad dahil nagsisimula na sigurong program. Shaina! Sambit ni Carla sa kanya at nagangat siya ng mukha para hagilapin ang pwesto ng kaibigan, ngunit nabigla na makita mukha sa malaking screen sa harapan. Maya-may narinig niyang intro ng Beautiful in White at hiyawan ng mga tao sa paligid. Idol! Ang ganda! Crush ko yan! At kung ano-anong hiyaw mula sa kalalakihan. Ninerbiyos siya bigla, feeling niya nang hihina ang mga tuhod. Ngunit ngumiti siya sa mga to at pinagpatuloy ang paghagilap sa mga kasama. Jahe? Dahil nakasunod pala sa kanyang video kahit lalong napuno ng palakpakan ng bulwagan. Feeling niya tuloy pinagtitripan siya ng kumukuha ng video dahil napakahaba naman ang exposure niya. Hi guys! Happy anniversary! Nakangiting bati ni Shaina sa mga kasama. Uwian na guys, may nanalo na. Ikaw nang mala Duchess of Cambridge. Biro ni Carla sa kanya. Kinurot niya to sa tagiliran. Maya-maya'y nagsimula na ang program. Magagaling ang mga MC kaya halos lahat na nasa party sa program nakatuon. Pinakilala mga to mahalagang tao sa likod ng A&B mula CEO, shareholders at mga boss sa iba't ibang department. Special mention si Clyden Villacorda na bagong co-chairman ng kumpanya. Maraming kinilig ng itoon sa binataang spotlight, lalo na magpahayag na maikling ngunit napakalalim ng mensahe para sa lahat. Napakagwapo ni Clyden mula sa tikas at tindig. Ang signature na buhok na palagi naka-brush up. Ang baritonong boses na parang musika sa lahat, lalong-lalo na sa dalaga. Ang black suit that exude elegance and power. He's really a Prince Charming at di niya ulit maiwasan ang sariling magka-crush dito. OMG, he's so handsome! Isa-isang sambit ng mga kasama niya habang kilig na kilig. Ngiti na lang ang dinigon ni Shaina sa mga to dahil maging siyang sobrang kinikilig deep inside. Kasunod ng pagsasalita ni Clyden Villacorda ay awardings na para sa loyalty. Marami-rami din ang recipient kasama na dito ang kanilang department head. Sumunod ang mga best employees na ayon sa mga kasamahan ni Shaina, ang mga naroon ang nagbe-best every year. Ibig sabihin, consistent ang pinapakitang napakagandang performance sa mga to. Wow! After 3 years, ladies and gentlemen, nadagdagan ang ating mga best employees of the year. Kanya-kanyang hula at tingin sa bawat miyembro ng grupo, asking kung sino tinutukoy ng bagong miyembro ng mga best employees. Ang bagong miyembro ng mga the best ay nagpakita ng pagmamalasakit, pagmamahal, katapatan at kagalingan sa kumpanya. Siya ay walang iba, kundi si Miss Shaina Aguas. Palakpakan po natin siya. Halos matulos si Shaina sa kinaupuan na marinig ang pangalan niya. Ni sa hinaga pula sa isip niyang isa siya sa mga best employees ng A&B. Naramdaman na lang niya ng paang tumayo, lumakad patungo sa entablado, sa pagpupush at pag-cheer din ng mga kasama. For the record, ladies and gentlemen, Miss Shaina has no record of absence and has been the early bird since day one of her employment. Once again, Miss Shaina Aguas. Bukod sa masigabong palakpakan sa baba ng stage, mainit na pagbati ang nakuha ni Shaina mula sa bosses na nakatayo sa stage para sa parangal. Sobrang tamis ng ngiti ng CEO na magdaupang palad niya ito, samantalang niyakap at binesa-besa siya ng head. She's so overwhelmed na kahit sarap ni Clyden di niya maitagong saya. Nabigla siya nang di nito bitawan ng kamay niya kung kaya nakitabi na lang siya dito during picture taking. Stay beside me. Buti na lang maingay sa paligid kaya't sila lang nagkakaintindihan. Are you out of your mind? Why not? Pakunot noong saad ni Clyden na pasimple pang tabingin sa kanya. Baka sabihin ng mga tao dito interesado ka sa akin. Gusto niyang turugin ang kamay ng lalaki dahil pinagtawanan siya nito. Ang gusto lang niyang sabihin baka malaman pa ng iba kung sino sila sa totoong buhay. Can't you just ignore my existence? Sa sinabi niya ay lalong lumawak ang pagkakangiti ni Clyden. Hinigpitan pang lalong hawak sa kamay niya. Shaina, why don't you stay with us? Clyden might be comfortable if he has someone he knew and he can talk to. Ang kanilang CEO na napansin yata ang lihim nilang pag-uusap. Sinang-ayunan naman ng ilang heads kaya't wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ng mga to. Halos malaglag naman ang puso niya nung alalayan siya ni Clyden pababa mula sa stage. Ito na rin ang kumuha ng isang upuan para sa kanya at tinabi sa kinaupuan nito kanina. Thank you, sir. Saad ni Shaina dito at kinindatan siya ni Clyden habang nakangisi.
Maya-may parang gusto niyang magsisi dahil di na siya makarelate sa usapan ng mga kasama niya sa table. Mga big bosses ang mga kasama niya. Kayang-kayang paanda ng bawat isa. Nakikinig lamang din siya sa mga ito at ngawit na ngawit ang kanyang bibig sa pagkakangiti. Clyden seldom talk but when he talks everyone keeps in silence at nakatuon lahat ng atensyon sa kanya. Proof that he is a very dignified person and shouldn't ruin ng dahil lang sa kanya. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts because any moment, the face of A and B will be unveiled. Napukaw lahat ng MC ang atensyon ng madla at parang iisa lang ulo na tumingin sa harap. Lahat ay may mga nagfa-flash na pictures or videos sa screen. Ang face of A and B hindi lang nagtataglay ng napakagandang mukha. Hindi lamang matalino, masipag at nagpapakita ng loyalty sa ating kumpanya. Bagkos may busilak na puso hindi lamang para sa kumpanya, kundi para din sa kasamahan kundi sa lahat ng tao sa loob man at labas ng A&B. Ladies and gentlemen, here are the nominees at kayo nang humusga kung sino nararapat na maging mukha ng ating mahal na kumpanya. Nag-flash ang pinakamagagandang babae sa A&B. Pinakita din ang kanilang achievements na talaga nga namang outstanding sa kani-kanilang fields. Sila talaga ang tamang description ng beauty and brains. Wala naman tulak kabigan base sa mga lumalabas sa screen ng mga credentials. Wala sa siya inang masasabi kundi ang lahat ay paghanga. Tumigil lang ang pagkaka-amuse niya na nag-flash ang susunod na mukha. Bigla siyang narattle. Tiningnan niya ang paligid kahit nakafocus ang lahat ng atensyon sa screen. Pinikit pa niya saglit ang mata at baka sakaling nagka-hallucinate lang pero pagbukas ulit ng mata niya naroon ang larawan niya kasama ng mga bata sa kalye. Namimigay ng food at nagtuturo. Maya-maya lumitaw din sa screen ang pagbibigay niya ng mga food sa mga utilities sa kumpanya. Nasapo niya ang ulo. Kung pwede lang magtago siya sa ilalim ng table dahil di naman niya kailangan ma-recognize. Iniangat niyang ulo na magpalakpakan ng lahat only to be buried in Clyden's deep eyes. Napanunok siya, hindi alam ang nasa isip ng asawa. Gusto niyang magpaliwanag na wala siyang kinalaman sa mga kasalukuyang nangyayari pero biglang nag-cheer ang lahat. Kasabay na isa-isang pag-congratulate ng mga kasamahan niya sa mesa. Parang ang bilis ng pangyayari dahil namalay na lang ni Shaina ang sarili na nasa taas na ng stage. Once again, ladies and gentlemen, the new face of A&B, Miss Shaina Aguas. Requesting the chairman and the co-chairman of A&B to please hand in the award. After ng picture taking, kanya-kanyang lapit ang kanyang office mate. Talaga nga namang tuwang-tuwa at kanya-kanyang yakap ang ibinigay sa kanya. Kahit papaano masaya din sa Shaina na natanggap niyang parangal, wala man sa hinagap na siya ang tatanghaling bagong mukha ng A&B. Pagkatapos ng party, kanya-kanyang uwi, ang bawat tulan ng kani-kanilang mga sasakyan. Kokonti lang yata ang walang sariling sasakyan at kasama na siya doon. Wala namang kaso sa kanya iyon dahil sanay naman siya na mag-taxi. Gusto pa siyang ihatid ni Carla pero pinilit na niyang hindi dahil ma-out of way na ang kaibigan. Naglalakad na siya sa paradahan ng taxi nang makasalubong niya si Ronnie. Ma'am, doon na lang po kayo sa sasakyan sumakay. Ihahatid ko na kayo. Saan nito? Ngunit umiling si Shaina agad nang maalala si Clyden. Salamat na lang kuya, mag-taxi na lang ko pa uwi. Magalang niyang saad dito. Hindi ma'am. Mahirap pong sumakay ngayon, marami kayong kaagaw sa taxi. Baka madaling araw na kayo makasakay niyan. Pamimilit pa nito. Tiningnan na siya inang paradahan ng taxi. Ang daming ang taong naghihintay, kaya nagpatiayon na siya dito. Giniya siya ni Ronnie sa parking lot. Medyo kumukonti na rin ang mga sasakyan dahil ang uunahan ding umalis ang kanina at napakaraming sasakyan. Pinagbukas siya ng pintuan. Nagpasalamat siya dito, ngunit napatigil siya na makita si Clyden na nakaupo sa loob ng sasakyan. Habang nakasandalang ulo sa may upuan at nakapikit. Pakiwarin na siya inatulog ito dahil hindi man lang to gumagalaw or lumingon nang buksan ni Ronnie ang pintuan. Dahan-dahan siyang lumulan, halos bigil ang hiningang umupo sa tabi nito. Maya-maya ay naramdaman niya na tumakbo na ang sasakyan. Mabagal ang usad dahil marami-rami rin ang sasakyang palabas galing sa party kung kahit unti-unti niyang sinandalang ulo sa kabilang side. As much as possible ayaw niyang magising katabi at baka mas lalo siyang walang kapayapaan hanggat nakalulan sa sasakyan. Pagpikit ng mga mata, naramdaman niyang hawak-hawak na ni Clyden ang kamay niya. Gulat siyang nagmulat ng mata at tumingin dito ngunit nakapikit pa rin yon kagaya ng dati.
Gusto ni Shaina ang bawiin ng kamay mula dito, subalit lalong mahigpit ang ginawang paghawak nito kahit wala siyang nagawa kundi hayaan na yon. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Congratulations! You are A and B's apple of the eye. Maya-maya ay saad ni Clyden. Di mawari ni Shaina kung may halong sarkasmo ang tono nito. I am sorry for your disappointment. I didn't know anything about that. You deserved it. Saad ni Clyden kasabay ng pagbukas ng kanyang mga mata. Their eyes met, and she nearly froze. Clyden is so handsome that she cannot even take her eyes off him. Thank you. Halos di ni Shaina marinig ang sariling boses nang tumikim ito. Naramdaman pa niyang halos umakit na ang kanyang dugo. Sa mukha kung kaya't pasimple niyang ibinaling sa kabila ang tingin, naintriga tuloy siya sa sarili kung bakit di nagbabagong tingin niya sa lalaki sa kabila ng lahat. Why is she still longing for him? Why does she feel so happy when he's near, and even happier while he is holding and playing with her hands? Why is that she's in love with him even more? Mas lalo pa siyang kinilig nung hinawakan siya ni Clyden sa ulo para ihilig siya sa balikat nito. You can sleep. I'll wake you up when we're home. Thank you. Clyden silently kissed her in the head ngunit di naramdaman na siya inayon sapagkat nakatulog na siya mula sa pagkakahilig niya sa balikat ni Clyden. Bumigay na ang mga mata niya dahil sa pagod mula sa biyahe sa Singapore at dumiretso pa to sa party kaya di kataka-taka, nakatulog kaagad siya. Inayos ni Clyden ang posisyon ni Shaina mula sa pagkakahilig nito sa balikat niya at ipinwesto ang ulo nito sa kanyang kandungan. Right from there, malayo niyang napagmasdan ang napakakinis at napakagandang mukha nito. She's even prettier than the last time he saw her. Her face is so calm. He's wondering if she ever thinks of him when she's away or when he's not around. Did she still have feelings for him? He remembers the pain in her eyes when he told her to unlove him. It is the most painful eyes he'd ever seen na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Napasugod siya na wala sa oras at pumirma sa kontrata ng A&B para lang masigurong okay siya. But to his surprise, she's very well and even managed to pretend well na hindi sila magkakilala. Nag-wonder tuloy siya kung totoo nga kayang mahal siya ni Shaina o hindi. Baka gusto lang nitong makuha ang simpati niya para sa company nila and that makes him angry. Nagulantang si Clyden nang kumatok si Ronnie sa bintana, hudyat na nakarating na sila sa bahay. Binuksan niya ang pinto at walang pag-aalinlangan, kinarga si Shaina papasok ng bahay. Agad namang tumalima ang driver para buksan ang gate, pati na ang pintuan ng bahay. Sa kwarto na ni Clyden diniretso ang asawa. Sa himbing ng tulog nito, tinanggal na lamang niyang heels nito, tsaka nilawagan ang belt ng dress para hindi nito magising. Nailing na lamang siya dahil para itong tulog na mantika kapag pagod na pagod. Hinalikan na lamang niya to sa noo bago lumabas sa kwarto at binilinan si Ronnie bago umuwi. Shaina woke up at di na siya nagtaka bakit ganon ang ayos niya pagkagising. Naalala niyang sumakay siya sa sasakyan ni Clyden at natutulog siya sa balikat nito. Sa pagod niya, hindi niya na namalayan kung papaano siya ipinasok sa kanyang kwarto. Malamang binuhat siya nito otherwise. Si Ronnie ang inutusan nito na maglagay sa kanya sa kwarto. Pinakibit balikat na lamang niya yon. Magpapasalamat na lamang siya dahil nakauwi na lamang niya si Ronnie kapag nakita niya ito. Si Clyden, he might be in his world again. Ngunit nang lumayo na ito sa kanya, hindi siya nakikita. Well, that's life. Gawain naman nito yung pakiligin siya ng konti, tapos he's nowhere to be found again. Tinawanan ni Shaina ang kanyang sarili. What's new to them? Kaya imbes magsenti dahil namimiss niyang asawa, bumangon na siya at tinungo na ang banyo. Since Sabado ngayon, pupunta niya si Ana para kamustahin ang mga ito. Lalo na si Tate Alfredo nagpapagaling pa. Magluluto na lamang siya para may pananghalian sila mamaya. Titingnan pa niya kung ano ang wala sa store nila para makapamili sila ni Ana ng kapalit. Bukod sa pagkukumpuni ng barong-barong nila, ay binigyan niya rin ang mga ito ng sari-sari store para hindi na sila pumupunta pa sa kalye para mga lakal at may makasamang kanilang tatay habang nagpapagaling. Pagkaligo, nagsuot na lamang siya ng pambahay, oversized t-shirt na puti. Nagsusuklay lang din siya at nagpupulbo. Then, lumalabas na sa kwarto para handa na ang lututuin. Pagpasok na Shaina sa may kusina, natigilan siya na makita pa si Clyden na naghahanda sa may mesa. Naka-white sando na napatungan ng bulaklaking apron. Gayunpaman ang gwapo at napaka-fresh pa rin itong tingnan.
Lihim niyang pinagalitan ng sarili dahil nagsisimula na naman siyang ma-head over heels dito. Kinumpos ang sarili, tumikim siya bago lumapit dito. Good morning! Pasimpeng pahayag niya siya ina habang dumiretso sa cupboard. Hi, I cook breakfast. Tamang-tama, kakain na tayo. Saad ni Clyden at nilagay ang mga niluto sa mesa. Wow, nagluluto ka rin pala. Magkakape ka ba? Not quite, kapag may time lang. Yes, please. With cream and sugar? No cream, no sugar. Okay. Parang di pa niya nasubukang uminom ng kape na walang asukal. Nilagay niya sa saucer ang tinamplang kape at nilapag sa mesa. Siya rin kumuha ng kubyertos para sa kanilang dalawa. Hotdog at sunny side up na itlog ang niluto ni Clyden. Lihim pa niyang pinuri ang lalaki dahil perfect ang pagkakaluto ng itlog. Siya kasi kung hindi nadudurog yung yelo, nagkakahiwalay yung mga to. How's my cooking skills? Maya-maya tanong ni Clyden na magkaharap na sila sa mesa. Napatigil sa siya sa pagnguya at kunwari, nag-isip siya kahit nag-enjoy siya sa pagkain o digay kanangga na siyang kumain dahil kaharap niya ito. What? Okay na rin, lasang itlog at hotdog naman. Nakakalokang pahayag ni siya. Sa sarap ng tawa ni Clyden, parang pati ito'y gusto niyang kainin. Ano bang iniisip niya? At least, the days remains. How's your sleep? Sobrang pagod ka yata. Para ka mantika kapag tulog. It's totally fine. Pakisabi kay Kuya Ronnie salamat and sorry kasi sobra ako mabigat. Irasyom na lang niya na si Ronnie ang nagbuhat sa kanya dahil baka ma-disappoint siya kung di magkatotong inaasam niyang ito ang nagdala sa kwarto kagabi. He said you're welcome at di ka raw mabigat. Mas magan ka pa raw sa papel. Nagulat ang kanyang puso na mag-meet ang mata nila. Nakatingin din pala to sa kanya at seryosong mukha. Parang napaso na siya ng pinilik sa pagkain ng tingin. Para nakakatakot sa lubungin ng mga mata ni Clyden. Kung hindi siya ma-hypnotize, baka mapanganga na lang siya dito. Did that mean he carried you before? Ha? No, ano ka ba? Alangan naman ikaw nagbuhat sa akin. Who else? Well, thanks to you. Pakidagdag na rin tong napakasarap na agahan. Again, naramdaman niya ang panghihina ng tuhod. Ganon din ang pagtibok ng puso na malakas. I'll do the dishes, just go ahead. Total tapos naman na to, baka pwede na to mag-exit na nawawalan siya ng katinoan kapag nasa harapan to. Niligpit niya lahat ng pinagkainan, nalagay sa lababo. Sinuot ang apron, kanina at pinasod ang buhok. What's your itinerary today? Tanong ni Clyden. Sinundan siya sa lababo. Magluluto lang ako, din pupunta kina Ana. Okay, what time ka aalis? Mga 10 or after kong makapagluto? Maya-maya hinawi nitong nakausning buhok sa kanyang mukha. Tumigil ang iba niyang senses pero di siya nagpahalatang kinilig sa ginawi nito. I like you, bare face. Pahayag ni Clyden. It sounds sexy in her ears pero di siya nagpatinag. Thank you. I also like you, go away. Magluluto na ako at kailangan ko ng malaking space. She learned her lesson. Wag na siyang magpapaniwala sa mabulaklak nitong sinasabi because at the end of the day he will be out again in his sight na walang pasabi. Imbes naman tumalima si Clyden para umalis, lalo lang siyang inasar. Sinundan-sundan siya nito kahit anong gawin niya. Tulad ng kukunin ng lutuin niyang sugpo sa ref. Nakatayo yun sa side at nilalabas ang ibang ingredients. Pagpunta naman niya sa cabinet para kumuha ng saingan, nandun din yun habang nakahulokip-kip. Di ka nakakatuwa ah. Leave me alone. Wala akong ginagawa. Natatawa lang saad ni Clyden na itinaas pa ang dalawang kamay. Hey, I just want to see your cooking style. Paliwanag ni Clyden at sinundan siya ulit. Kung kaya't pagbali niya rito, nilagay sa kamay nito ang sibuyas at luya, ganon din ang labanos at talbos ng kangkong. Pakibalatan po. Thank you. Saad ni Shaina at kinuhang kutsilyo at salaan, tapos nilapag sa mesang kaharap nito. Di makapaniwala si Clyden sa ginawi niya, ngunit napailing-iling na sinunod ang kanyang utos. Maya-maya pinagkukuha niya ang mga nililinis nitong sahog at nilagay sa niluluto. Napasinghot pa to na maamoy masarap ang kusina dahil sa niluluto niya. Smells good and yummy. Saad ni Clyden sa likuran niya habang tinitimpla niya yon. Naramdaman na siya inang katawan ng binata sa kanyang likod dahil feeling niya libo-libong boltahe ng kuryente nag-transfer sa katawan niya. It felt good and at the same time erotic ang magkalapit ng kanilang katawan pero pinigil niyang sarili. When Clyden is calmer or sweet, he is dangerous. Mas gusto niyang nagsusungit to sa kanya at least hindi nag-a-assume ang kanyang puso. Ikaw naman ang tumikim, baka kulang ang panlasa ko. Nilagay ni siya inang sandok sa kamay ni Clyden at saka yumuko. Para makaalis sa pagitan ng asawa at ng lutuan. Magpaprotesta pa sana yon pero nakalayo na siya dito.
Tinungo niyang lagay ng mga lunchbox at kumuha para sa kanyang niluluto. "This is perfect," narinig niyang bulalas ng lalaki. Tiningnan niya lang yon saka umiling na ipinagpatuloy ang ginagawa habang nagkandahihip ang asawa kakatikim sa kanilang niluluto. Inihahanda ni Shaina ang lulutuing adobo nang tumunog ang cellphone ni Clyden. Nakailang tunog din yon bago nito kinuha. "I got this," paalam ni Clyden sa kanya at lumabas sa kusina na tinanguan lang naman ni Shaina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.